Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 TV Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is ano ang kalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. And makikita po natin to sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sa Tagalog naman po, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. And ngayon po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko po sa naging topic natin for today. Sa teaching po, first teaching, the Bible is God's revealed truth. So, yung Panginoong Kristo, yung naging way niya para ma-reveal lahat ng katotohanan sa nangyari sa kanyang buhay ay is yung Bible. And ayun yung naging way para makita natin lahat kung gaano kabuti yung Panginoon and kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Sa second teaching naman po, disbelieving the Bible is disbelieving God. So, kung tayo may mga nakikita sa Bible or tayo nagbabasa ng Bible and kung may mga words doon na hindi natin pinaniniwalaan or yung mga pangyayari na hindi napapaniwalaan ng isang tao, para na rin niyang sinabi na hindi siya naniniwala sa Diyos dahil nga 'di ba ang Bible ay ang naging parang yung Bible talaga yung naging way ng ating Panginoong Jesus upang ma-reveal niya lahat ng katotohanan. So walang chance or hindi natin pinagdududahan yung Bible dahil kung nagdududa tayo dito, nagdududa rin tayo sa ating Panginoon. Sa third teaching naman po, disobeying the Bible is disobeying God. So, yung Panginoon, naglapag siya ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin ng tao. And by that time na tayo nag-o-obey sa ating Panginoon, hindi lang siya ino-obey natin yung Bible but sinusuway din natin ang Panginoong Kristo dahil ang Panginoong Kristo nga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Biblia. Siya yung sa kanya lahat ng kasulatan na naandun. So, galing siya mismo sa ating Panginoong Kristo na kapag tayo sumusuway sa mga habilin ng Panginoon, Panginoong Kristo na rin ang siyang sinusuway natin. And ngayon naman po, proceed po tayo sa application. First application, read the Bible daily. So, kung wala po tayong habit ng pagbabasa, is mas magandang habit tong pagbabasa ng Bible dahil tayong mga tao or yung mga bagay, 'di ba, meron silang mga manual sa buhay nila. And tayong mga tao, meron din tayong manual sa ating buhay. And ito yung Bible dahil dito natin makikita yung mga dapat at hindi dapat natin gawin bilang isang anak ng Diyos. And sa second application naman po, interpret the Bible prayerfully. So, yung mga nababasa natin sa Bible, hindi dapat natin siya binabasa lang sa isip lang natin pumapasok, but then basahin natin yung Bible na tumatago sa ating puso at isipan. And sa tuwing tayo nagbabasa ng Bible, ugaliin din natin na magbasa na after natin may matutunan sa Biblia. Mas maganda na makipag-ugnayan tayo pagkatapos nun sa ating Panginoon. So, sa third application naman po, obey the Bible wholeheartedly. So, yung mga nakasaad nga sa Biblia na sinabi na gawin at hindi dapat gawin ng tao, kung labag sa loob mo naman yung ginagawa mo bilang anak ng Diyos, is hindi rin siya maganda tignan na ginagawa mo lang yun just for yourself, but then hindi naman for our God. So, mas maganda na
kung anak ka ng Diyos, mas isa-puso mo yung pagsunod at pagmamahal sa ating Panginoon. So, sa discussion naman po tayo ngayon. What is the importance of reading the Bible daily and how can we develop such habit? So, ang kahalagahan po na pagbabasa ng Bible sa ating buhay ay kasing halaga ng buhay na mayroon tayo sa pang-araw-araw na pinahihiram sa atin ng Panginoon. Dahil nga, binibigyan pa tayo ng chance ng ating Panginoong Kristo mabuhay upang mabago ang ating mga sarili. And paano natin mababago ang ating sarili kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia na siyang isinulat ng ating Panginoong Kristo? And madedevelop po natin tong habit na to dahil if 21 days kang nagbabasa ng Biblia, hahanap-hanapin na rin to ng katawan mo na ito yung magandang habit dahil hindi lamang sa may mapagkakabalahan tayo, kundi sa bawat pagbabasa natin ng Biblia, maaari natin ito may adapt sa ating sarili and mas makapag-focus pa sa buhay na mayroon tayo. And ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.